Morning. My name is Miguel Sandico. I think I've got a reservation for us. This room? Yes, sir. We have a special room for you. Kindly click this app. Okay. This one's for you. Well, I think I'm going out of my head. Yes, I think I'm going out of my head over you. Over you. I want you to want me. I need you so badly. I can't think of anything but you. I'm going out of my head over you. Out of my head over you. Out of my head day and night. Night and day and night. Alright. One more time. Come on, dance with me. I'm going out of my head. Come on, over you. Out of my head. Over you. Out of my head. Day and night. Night and day and night. Day and night. Night and day and night. Day and night. Thank you so much. I'm going out of my head. Thank you. Okay, aalis. Pabalikan mo. Oliver. Thank you. Hi. I'm Miguel Sandico. You have a nice voice. Actually, hindi lang boses ko ang maganda. Everything about me is beautiful. Hindi kayo magagalit yung boss mo na nakikipagkwentuhan ka dito sa mga customers? No, I own this place. Bago ka rito, no? Yeah, it's my first time in the Philippines. I was born in New York. New York? Ang ibig sabihin nun American citizen ka? Yeah. Yan ang hinahanap ko sa mga lalaki, Nagkakaroon tuloy ako ng interest sa'yo. Oo nga pagkapasok ko lang nakita ko nag-interest na ako. Well, yun naman pala Pareho naman pala tayong interesado sa isa't isa. Why don't we go to a place kung saan tayong dalawa pwedeng mag-usap? We could go to my room. Your room? Sige, let's go to your room. Okay. Okay? Why don't you stay the night? Then we can do it again. Ayokong inuumaga sa kwarto ng lalaki. But don't you worry. Sinabi ko naman sa'yo na interesado ako sa'yo dahil American citizen ka. Gusto ko mag-abroad. Gusto ko pumunta sa malayong lugar. In fact, pwede kitang bayaran. Kahit na magkano. Name your price. At lalo mo pang matitikman ang galing ko. I don't need your money. But why do you want to leave?
Wala. Gusto ko lang pumunta sa malayong lugar. At kung tutulungan mo ako, gagawin ko lahat ng gusto mo. Kung tutulungan mo ako. Meron ka bang tinatakasan dito? Wala naman. Gusto ko lang pumunta sa malayong lugar. Kaya pag-isipan mo. Okay. I'll think about it. When I've made my decision, I'll tell you. Pero for the meantime, maglalaro muna tayo. Sige. Lahat ng klaseng laro, lalaroin natin. Kung pag-iisipan mo, pagbibigyan mo yung hiling ko. Okay? Okay. Pag-isipan mo muna. Alright? Okay. So now, I have to go. And you just think about it. Alright? Okay. Don't call me, I'll call you. Morning, Ma! Good morning. Oh, anak naman. Sinabi ko na sa'yo, maupo ka na lang dito at pabayaan mo si Yasmin sa paghahaan dito. Ayoko magpapagod ka. Ano naman, alam mo naman naiinip ako pag wala akong ginagawa eh. Oh, Yasmin, tawagin mo ng mga ate mo. Ayoko naghihintay na ng pagkain. Tita, ginising ko na po si Ate Aurora pero mukhang natutulog pa po siya. Pero si Ate Luna, tita, bababa na daw siya. Good morning. Morning, Kiluna. Sinabi ko na sa'yo huwag mo akong tatawagin ate. Luna lang. Yes, na sinabi, hindi pa rin makatanda. Good morning. Morning. Hello. Ano ka ba naman, Aurora? Sinabi ko na sa'yo huwag ka nang magtrabaho sa gabi dahil lagi kang puyat. Abay, araw-araw na lang. Kailangan sabihin ko sa inyo na gusto ko sabay-sabay tayong kumain. Walang mauuna, walang mauuna. Gusto ko buong pamilya. Ma naman, nakatira naman tayo sa isang bubong eh. Kaya isang pamilya pa rin tayo. And besides, pagkain lang naman yan eh. Ang pagkain dapat igalang. Igalang? Sino daw ang dapat igalang? Let us pray. Wala na akong masabi. Meron pala tayong bisitang darating ngayon. Yung inaanak kong taga-Amerika. Yung kinakapatid niyo. Gusto ko, yung pakisamahan niyo siya. Oh, yes, Mama. At ikaw, gusto ko, ikaw ang sasamahan mo siya mamasyal. Hindi naman. Alam mo naman wala akong hilig sa pamamasyal eh. Please. Ma, kung lalaki, sasamahan ko siya mamasyal. Ako na sasama sa kanya. Ano ba yan? Bata ba yan? Matanda? Bakit bata? Ako na lang mag-aalaga. Tama nga naman, tita. Kung lalaki, kay Ate Aurora. At kung bata naman, kay Ate Luna. Ano ba naman yung pinagsasabi niyo? Hoy kayo ha? Ayusin niyo ang sarili niyo sa pakikiharap sa kanya. Best friend ko ang mother ni Miguel, kaya ayoko mapahiya. At doon natin siya sa hotel patitirahin. At kayong dalawa, since kayo nagmamanage ng hotel, gusto ko ibigay niyo sa kanya lahat ng kailangan niya. Lahat. You must be Ninang Sita. Ay, tita-sita na lang. Sit down, iho. Thank you. Ay, iho, pasensya ka na. Kung sa hotel kita pinatuloy. Gusto ko man dito ka sa bahay. Ay, naku, baka makulitan ka sa mga anak ko. Maistolong pagbabakasyon mo. Ito nga palang panganay kong anak, si Luna, na nagmamanage ng hotel. At ito ang aking bunso na assistant niya. At yun naman si Yasmin, ang aking pamangkin. Kung mo nang maiinom ang bisita natin. Yes, tita. May anak ka na ba?
May anak ka pag iniwan sa Amerika? Wala. Binata pa ako eh. Ito nga palang si Liw ang mag-guide sa'yo sa pamamasyal nyo. Ang isang anak ko pa, si Aurora. Hi. Ma, kailangan ko lang umalis. Tutuloy na akong opisina. Oh, Leo, munod ka na kailangan mo na. Sige, sa'yo mo si Bigyan, ha? Ma, ako na lang. Akala ko ba kailangan mo magpahinga? Matulog ka na. O, sige. Alam mo, itong si Liw, napakasipag. Taga-graduate lang niya sa UP. Eto, nagtatrabaho na agad. Mabuti nga tumating ka para makapag-relax ito at mag-enjoy eh. Sige, Leo ipasyal mo ako Sige. Ma, pero kailangan ko na munang pumasok sa opisina kasi marami pa akong papeles na tatapusin eh. O, sige. Excuse us. Okay. Hoy, lalaki. Usapang matino to. Shut up. Ngayon lang tayo nagkakilala. That depends. Kung magiging magkaibigan tayo sa gabi. Mag-usap tayo mamayang gabi. Okay. Okay? Anong tingin mo dun sa bisita ni Mama? Ewan ko. Akala mo matinong tao. Gusto kaya niyang magkaanak? Ate naman, hindi ka ba natatanggal yung obsession mo sa pagkakaroon ng anak? Masama ba kung gusto kong malaman na kung gusto ng isang lalaki magkaanak? Merong mga lalaki dyan ayaw ng responsibilidad. Responsable kaya si Miguel? Ewan ko. Tsaka hindi naman ako interesado dun eh. O paano ate? Yun lang ba? Babalik na ako sa kwarto ko. Ang dami ko pang tatapusin na papeles eh. Ang mami mo talaga, napakapilya. Alam mo, mas nung nasa college pa lang kami. Marami na nagkaka-crush doon. Ewan ko nga ba kung bakit ayaw bumalik dito. Pero alam mo, iho, mukhang nagmana ka sa kanya at maraming nagkaka-crush din sa'yo ah. Hindi naman, tita. Iba ang sabi sa akin ng mami mo. Ang sabi niya, maraming Amerikana naghahabol sa'yo. Kaya naisipan niyang ibalik ka dito para may layo ka sa tukso. Pinuking na pala ako ni mami eh. Sa totoo lang, tita may iniiwasan akong isang babae. Saka ang gusto ni mami, Pinay din. Hindi daw lumaki dito para hindi galing ka nun. Sana may makatagpo ka dito. Siya nga pala, yung aking bunso si Leo. Kaya, papasensya ko yun dahil mukhang hindi interesado, pero actually gustong makipagkaibigan. Mabait siya. Wala kang magiging problema sa kanya. Alam mo, makuha mo lang ang load niya. Magugustuhan mo siya. Nahihiya nga ako sa kanya, tita eh. Parang kaya inaabala ko siya. Ano? Mabuti nga yun na makapag-relax siya. Alam mo, puro trabaho inaatupag nun. By the way pala, tita, bala ko sanang dalawin ang puntod ni Ninong Alfredo. Pwede kayong samahan ako ni Leo? Wala siyang pwede magpunta sa sementeryo.
Curious lang kasi ako, tita eh. Ano bang kinamatay ni Ninong? Ay, gusto mo ba ng strawberry cake? Magaling ako mag-bake. Morning po, ma'am. Uy, Paolo! May abot na po kay Yasmin. Ganun ba? Teka, siya si Paolo, ang boyfriend ni Yasmin. Nagtatrabaho rin siya sa hotel. Ito si Miguel. Ay. Siguraduhin mong bigyan mo siya ng magandang serbisyo sa hotel dahil inaanak ko ito. Ha? Siyempre naman po. Alagaan niyo siya. Sige, puntahan mo si Yasmin. Sige. Oh, paano? Igagawa na kita ng short cake. No, strawberry cake pala. Okay. Okay. Ingay kung ayaw mo masaktan. Nandito ako para aliwin ka. At para ipaalala sa'yo yung usapan natin. Don't worry. Walang makakaalam sa nangyari sa atin. Hindi yun ang tinutukoy ko. Yung usapan nating isasama mo ako sa Amerika. At paliligayahin kita hanggang sa gusto mo. Meron sana akong gustong sabihin sa'yo. Doon pa sa bahay niyo. Ano yun? I wanted to say I'm sorry sa nangyari sa atin. Last night. Ba't ka magsasorry? Hindi mo naman ako sinaktan Hindi naman kita inaway. Hindi yun. Naghiwalay naman tayo ng maayos No, hindi yun. Nangyari sa atin, you know. Nung una kitang nakilala, akala ko kung sinong babae ka lang. Yun! Okay lang sa akin yun. Kaya ako nandito para aliwin ka uli And besides, nung una kitang nakilala, akala ko rin kung sinong lalaki ka lang. Pero nung nalaman kong American citizen ka pala, naging interesado na ako sa'yo. Kaya, tutulungan mo ako sa pangarap ko, Pag-isipan mo. Pag-iisipan ko. At habang pinag-iisipan mo, ito ang gagawin ko. Pero tandaan mo, akin ka lang. Kaya, ang lalo ka nang inaaway. At sinasaktan ka pa ka mo. Ano ba magagawa niya kung hindi ka talaga makapagbuntis? Gustuhin man niyang magkaanak ka. May pati trabaho mo tuloy dito sa hotel na apektuhan, Iris. Balak ko na nga ako siyang hiwalayan, ma'am. Dapat lang siguro. Pag-isipan mong mabuti. Kung gusto mo, tutulungan kita. Mag-file tayo for legal separation. Ha? Mag-decision ka na.
sinuyod. Kaya sinabi ko kay mama, gusto ko muna magpahinga. Ang sabi niya dito na lang sa Baguio dahil malamig. Eh, ba't hindi mo sinabang girlfriend mo? Wala akong girlfriend. Kaya actually wala na. Siya ang dahilan kung bakit ka dito, no? Siguro miniwas ka. Ako, alam mo, kaya ako nagbalik dito sa Baguio. Kasi tumatakas ako. Sa pag-ibig? Tinatakasan pa yun. Kaya ako nandito ngayon eh. Dahil ginugulo ako ng girlfriend ko puti. Kaya narito ako ngayon eh, para makalayo. Ikaw, kanino ka tumatakas? Sa isang nakaraan, sa isang pagkakamaling hindi ko alam, pagsisisihan ko pala pagdating na araw. Kahit anong gawin ko, hindi ko pala maiiwasan mo. Miguel, ba't hindi ka kaya bumili ng bulaklak doon para may pasalubong tayo ngayon? Okay, doon? Doon mo. Sige. Dito na lang muna ako ah. Ay naku, Mare, panay ang labas ng dalawa. Laging namamasyal. Bagay na bagay silang dalawa. Ay, syempre, akong bahala doon. Eh, pasasan ba magkakagustuhan din sila, di ba? O, teka nga muna, Mare. Ginugulo ka pa ba ng American ex-girlfriend ni Miguel? Oh? Talaga? Good. Good. Mm-hmm. Alam mo, Paolo, may binabalak si Tita Sita kay Ate Liu at Miguel. Ewan ko lang kung hindi makailam yung dalawang pampinsan. Alam mo, Asmin, nahuli ko si Aurora nung minsan. Lumalabas sa kwarto ni Miguel. Sabi ko na nga eh. Masasaan ba't nakikialam din yan si Ate Luna eh. Alam ko yung estilo niyang babae niyan eh. Pasimple lang. Pero alam ko mga iniisip niya. Lalo na nung nahuli ko kayo. Bakit ako na naman? Di ba sinabi ko sa'yo walang nangyari sa amin ni Luna? Wala nga, dahil nahuli ko kayo kaagad. Naiinis ako dyan kay Ate Luna eh. Pati ikaw gustong ahasin sa akin. Pwede ba? Tapos na yun. Kalimutan mo na yun. Naawa lang kasi ako kay Miguel eh. Dahil alam ko paglalaroan lang siya ng mga magkakapatid. Sayang siya. Ba't ka nang hinahin kay Miguel? Wala, ang hinayang lang ako. Pag ako nainis, talagang guguluhin ko yung sitwasyon sa bahay eh. Matagal ko nang gusto makaganti kay Ate Luna. Matagal ko nang iniisip yun. Tama na nga yan. Tara, mineta muna tayo. Tara na nga. Oh, itong specialty natin na ito ha.
be with. Paolo? Marami ka pang kailangan gawin sa loob. Miguel, may pagkachismoso yan si Paolo. Huwag ka sana magpapaniwala sa mga pinagsasabi niya. Siyempre. Hindi naman ako basta nakikinig sa mga sinasabi sa akin ng ibang tao. Meron akong gusto sabihin sa inyo. Lalo-lalo na sa iyo, Leo. Yun yung nakausap ko ang mami ni Miguel. At botong-boto siya sa iyo, anak. Ako rin, gusto ko si Miguel para sa iyo. Ang ibig ko sabihin pangarap ko na kayong dalawang magkatuluyan. Pero alam mo naman hindi pwede, di ba? Ma, paano nga pala kung hindi magkagusto si Leo kay Miguel? O hindi magkagusto si Miguel kay Leo? Napag-isipan niyo na ba yun bago kayo nagdesisyon? Ma, paano kung sa akin magkagusto si Miguel? O ako magkagusto sa kanya, Ma? Tumahimik ka! Imposibleng magkagusto si Miguel sa'yo. At lalong walang lalaking pwedeng sumeryoso sa'yo. Ma, gugulatin ko na lang kayong lahat. Paano kung anak lang ang gusto ni Miguel? Kaya ba ibigay niyo yan? Ako, Ma, kaya mong bigyan ng anak si Miguel. Ay, nako. Walang patutunguhan itong pinag-uusapan natin. Ang mabuti pa, sundin niyo ang gusto ko. There are a lot of other places I'd like to go see, Tita. O bakit hindi mo sabihin kung saan mo gusto pumunta at sasamahan ka ni Leo? Ma, I don't mean anything but kasi I'd be very busy marami pa kasi akong tatapusin na trabaho sa opisina. Gusto mo? Ako na lang sasama sa'yo. Ipapasyal kita. Ha? Miguel? What do you think? Saan mo ba gustong pumunta? I'll take you anywhere. Leo, huwag kang mag-alala. Nandiyan naman ang ate Luna mo. Kayang-kaya niya mga trabaho sa hotel. Ang sarap-sarap talaga dito sa Baguio, no? Nakakaalis ng problema. Parang ako, sarap-sarap masama, di ba? Lalo na sa kama. Nawawala ang problema mo sa buhay. Palabiro ka talaga. Puno ka ng kapiya. Siyempre, gusto ko kasi parating masaya yung kasabi ko. Ayoko nang nalulungkot. Mas gusto ko pa yung nagtataray o nagagalit kesa sa nalulungkot. Ang ginagawa mo kapag nalulungkot ka? Nang aaway, ayoko kasi nag-iisa sa kalungkutan Dinadamay ko sila. Cute ba? Konti. Sa tingin mo, sexy ba ako? Ha? Sexy ba ako? Nung una pa lang kita makita nasabi ko na yan sa isip ko. Sige nga, sabihin mo nga sa akin, sana yung magkakapatid, sinong pinakamaganda at pinaka-sexy? Huwag ka magkakamali sa sagot mo, ha? Lahat kayo. Well, good answer. Pero, hindi ko gusto. Si Leo, mabilis mapagod. Si Ate Luna, naku,
hindi kayo magkakaintindihan sa sinasabi nun. Ako, teka muna, ako, matinong kausap at pangmatagalan. Tingin ko nga. Huwag mo akong tingnan. Halikan mo ako. Halikan mo? Alam mo, masaya ng tao talaga. Alam mo, hindi lang ako sexy. Masaya talaga akong kasama. Sige na. Purihin mo ba ako? I want more compliments. Sana lahat kayo magkakapatid na yun. At tulad mong masaya eh. Naku, wala ka na magagawa sa mga kapatid ko. Ganun talaga yon. Gusto nila, parati silang malungkot. Kaya kung pipili ka ng maski na isa sa amin, piliin mo yung masaya. Yung magbibigay sa'yo ng ligaya. At walang iba kung hindi ako yon. Sige na nga, halika na. Baka mamaya eh. Masyado kang in love sa akin eh. Yung ako na lang. Ate Luna, ano tingin mo kay Miguel? Gwapo siya, di ba? Lagi na lang sila namamasyal ni Liu. Eh bakit hindi mo siya iyain mamasyal? Kung kayong dalawa. Sa tingin ko, magiging mabuting ama si Miguel. Sa tingin ko, magiging oportunista din siya. Tulad na lang ng Paulo mo. Sandali, maayos naman yung tanong ko sa'yo Bakit sinisingit mo na naman si Paulo? Bakit mo ba tinatanong? Bakit may gusto ka pa sa kanya? Ikaw na lang sumamang mamasyal. Tignan ko lang kung hindi ka bumaksak kay Miguel. Huwag mo na sa akin ipilit si Miguel. Halata namang may gusto sa'yo si Miguel. Pero wag na ako. Si Ate Aurora na lang o kaya si Ate Luna. Ayaw mo ba kay Miguel, Iha? Wala namang masama kung kayong dalawang magkatuluyan. Pero hindi yun eh. Ano mo naman yung kalagayan ko, di ba? Kahit anong gawin natin, hindi na pwede. Sino may sabi sa'yo niyan? Lahat tayo may karapatang lumigaya. Lalo na kung tulad mo na napakabait na anak. Kapait na anak. Please give Miguel a try. Or kahit man lang para sa akin, please. Meron akong itatanong sa'yo. Pero huwag ka sanang magalit Ayaw mo ba sa akin? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi kahit palagi tayong magkasama, parang palaging malayo yung isip mo. Parang hindi ka naman talagang interested sa akin. Alam mo, hindi naman kita kakausapin kung hindi ako interesado sa'yo eh. Ganun ba? Eh gusto ko lang kasi maramdaman na nag-i-enjoy ka sa company ko. Kaya lang, alam kong napilitan ka lang dahil kay Ninang. Eh kung sabihin ko sa'yong
Kaya kita sinasamahan dahil gusto rin kita. Anong gagawin mo? Hindi tatanong sa tuwa. Kasi gusto din kita. Lahat naman yata ng babae nagugustuhan mo eh. Hindi naman. Liberated nga ako. Pero bihira ako makaramdam tulad ng nararamdaman ko ngayon. Gutom lang yan. Halika na. Bumalik na tayo sa hotel. Tignan mo to. You're changing the subject eh. Ayoko lang ng romance stories. Bakit naman? Eh, isa yan sa mga basic human nature natin. The ability to love. Oo. Noon, minsan, naniwala din ako sa love story. Pero naging isang malaking pagkakamali yan sa buhay ko. Minsan lang. Sa lalaki pang balikero. Kaya ngayon, kahit anong gawin ko, hindi ko na matatakasan ang pagkakamali mo. Halika na, bumalik na nga tayo sa hotel. Sige. Ay! Oh, tigil mo na yan. Tapos ng office hours, no? Gusto mo, pasyal tayo ng malayo ka naman sa trabaho mo. Saan naman tayo pupunta? Ikaw, you know any places na pwede nating puntahan? Are you okay? Yeah. Are you sure? Yeah. You don't look so good. No, I'm okay. Sige na, mabasyal na kayo ni Ate Luna. I don't think so, but we'll just stay with you. No, I'm okay. Sige na. Muna na kayo. Go ahead. Sige na. Miguel? I guess it's just you and me. Hindi ka na sa labas. Sure? Hey. Ate, ito na yung juice mo. Salamat. Ate, may gusto ko ba kay Miguel? O baka siyang may gusto sa'yo? Ba't mo naman natanong yun? Wala. Kasi tingin ko may gusto ka sa kanya eh. Wala naman akong gusto kay Miguel eh. Magkaibigan lang kami. May juice mo. How can you be sure na mahal mo siya? Nararamdaman ko. Halos lahat naman tayo, alam natin na sex lang sa gusto natin. Kaibigan lang. O kung mahal na natin talaga. Eh kung sabihin ko sa'yo na mahal kita. Sa simula pa lang eh, alam natin na gagamitan lang tayo. Huwag na natin lokohan ang sex ha. Eh kung talagang mahal na kita eh. Siliw pa rin ang nasa isip ko eh. Hindi ko nga alam kung paano ko mapapaliwanag.
gusto din kita, Aurora, pero si Leo, palagi gusto kong nakikita. Gusto ko siyang kasama. Palaging siyang nasa isip ko. Sa palagay mo ba magugustuhan ka ni Leo? Sana. Makakapaghintay naman ako hanggang mahalin niya ako. But for the meantime, gusto kong maging matino. Ayoko na ng casual sex, which means I can't flirt around with every girl anymore. Hindi rin magtatagal ang relasyon nyo. Iiwan ka rin niya. Bakit? What are you trying to say? Wala. Basta ang alam ko, iiwan ka niya. Ngayon, kung talagang ayaw mo sa akin, marami namang ibang turistang darating dito sa Baguio. Itapon mo lang ako sa Santa Be. Okay? I need to talk to you. Tungkol saan? Tungkol kay Leo at Miguel. Bisita natin si Miguel. Kailangan may mag-asikaso sa kanya. Ano ka namang iasa natin yan sa ibang tao? Hindi yun ang problema eh. Ayoko yung ginagawa niyo. Bakit si Leo ang parating yung pinapasama sa kanya? Pag lumalabas. Bagay na bagay sila, di ba? Talagang gusto ko si Miguel Rahilio. Kung magkagustuhan man si Miguel at si Leo, alam natin walang mangyayari. Dahil iiwan din siya ni Leo. Hindi siya iiwan ni Leo. Walang mang iiwan kahit kanino man. Ma, si Ate Luna, iniwan ng kanyang asawa. Namatay siya ng anak. Ikaw, 1 taon pa lang namamatay si Daddy. Sooner or later, maghihiwalay din tayo. At alam mo si Leo ang unang mawawala. Manahimik ka! Hindi tayo magkakahiwalay. Buo ang pamilya natin at mananatili itong buo habang nabubuhay ako. Maayaw ko sanang makialam. At ayoko nakikialam ka sa mga desisyon ko. Huwag kang bastos! Hindi ako nagiging bastos. Tinitiyak lang na tama ang ginagawa natin. Ginagawa niyo dahil ayokong masaktan tayo. Naku, thank you Miguel? Hmm? Mayroon bang dumadalaw dito sa kwarto mo? Siya nga pala, Miguel. Kung kailangan mo ng kasama, kung hindi pwede si Ate Leo, pwede mo akong yayain. Ang bait mo talaga. Alam mo ba, Hasmin, ang ganda mo pala. Ano? Gusto mo ba ako isama? Sige, kung busy si Leo, sasabihin ko sa'yo. Good. Sige. Okay. Siya ka pala, bakit ba madaling mapagod si Leo? Mahina lang katawan niya. Sige pag kailangan mo na lang ako, tawagan mo na lang ako sa bahay. Okay? Good night, bye! Bye-bye. Hindi yata naman yung games Miguel na show.
Pagod siguro siya, no? Saka pa siya niya rin, Leo. Pakialam mo. Feeling ko kasi, mas gusto niya si Leo kaysa sa'yo eh. Wala na tayong pakialam sa ugali ni Miguel. Kung gusto niyang mamasyal sila ni Leo, then mamasyal sila. Kung gusto naman niya ako puntahan dito sa club, di puntahan niya ako. Para ko nang makita ni Mang Luna si Miguel, kailangan punta niya sa kwarto to. Nagtabas ang dila mo para kang... Alam ko na yung gusto mo sabihin eh. Gusto mo sabihin na lahat kayo magkakapatid, nagkakagara pa kay Miguel. Pwes, nagkakamali ka. Pati yan si Yasmin mo, nakikiagaw na rin. Ano? Wala kang masabi, no? Ha? Pameme ka, no? Alambero. Diyan ka na. Sinabi ko na sa kanya na isusumbong ko siya kay tita kapag nakapaglaro pa rin siya kay ate Aurora. Kasi naman to si tita Sita eh. Pilit ng pilit si Miguel kay ate Liu. Hindi niya alam na kukuha na si lalaki ni ate Aurora. At kinakabahan pa ako dito kay ate Luna. Baka sumimple din yun. Nakakaawa talaga si Miguel. Napaglalaruan siya ng mga maldita kong pinsan. Bakit palagi ka nagkukwento tungkol kay Miguel? Miguel at Miguel ang narinig ko sa'yo. Bakit? Nagsiselos ka ba? Nung ikaw na napaglaruan ng mga pinsan ko, nagselos ba ako? Hindi. Muntik mo lang naman akong patayin eh. Natatawa talaga ako sa mga nangyayari. Sa bahay, sa hotel, nangyayari na naman tulad ng dati. At ngayon, gusto kong makasali para makaganti. Bakit? Sino gagantihan mo? Si Ate Luna, si Ate Aurora, dahil pinaglaruan kanila dati. At si Tita Sita, na nagkunwaring wala siyang nalalaman. Tapos na yun, di ba? Kaya pa din naman magkasintahan hanggang ngayon ah. Hindi ko maalis yung galit ko kay Ate Luna eh.
mo eh. Ang water heater. It's fine. Good. Etong kama mo, matigas ba ang kutsyon? No, it's okay. Teka, mahiga ka muna dito, oh. Do you want something to drink? No. No. Do you? No. Alam mo, masarap humiga sa kama ng may katabi. May asawa ko dati. Palagi kaming magkatabi matulog. Hanggang sa magka-baby kami. Nung minsan, sabay kami matulog, pero pag-ising ko, wala na siya. Kasi hindi na bumalik. Hindi mo ba hinanap? Para lang sa baby ninyo? Bakit? Kaya ko nang buhay ng baby ko, ah. Pero ngayon, pati yung baby ko, wala na rin. I'm sorry. Gusto mo bang magka-baby? Siyempre. Teka, magkaka muna dito sa tabi ko. Ate, bumangon nga dyan. Uwi na tayo. Ate. Sa susunod mag-uusap tayo. Huwag sa paggawa. Ate, ano ba ginagawa mo? Eh, ikaw, alam mo bang ginagawa ni Miguel? Oo. Ginagamit ko siya para isama niya ako pag alis niya dito. Alam ba ni Mama kung gusto mong umalis? Gusto mo bang malaman ni Mama na nagpunta ka sa kwarto ni Miguel para magkwentuhan tungkol sa paggawa ng bata? Ha? Hindi mo ako kaagaw kay Miguel. Hindi na siya. Anak lang naman ang gusto ko sa kanya eh. Akala ko hindi na tayo makakapasyal na magkasama. Hindi alam ni Paolo to at hindi ko pa alam. Magagalit pa siya? Bisita lang naman ako sa inyo, di ba? Seloso si Paolo. Gusto ata niya lahat ng babae sa kanya. Eh kaya kita inimita yung mamasyal eh. Gusto ko makipagkwentuhan sa'yo. Sa kwentuhan, hindi kita uurungan. Madaldal ako at alam ko mag-enjoy ka sa akin. Good, good. First, bakit ayaw ni Tita Sita yung napag-uusapan yung asawa niya? Sandali. Hindi ka ba muna magtatanong kung anong tungkol sa akin? Sorry. But anyway, sasagutin ko pa rin yung mga tanong mo. Salbahe si Tito Alfredo noon. Madalas niya sinasaktan si Tita Sita. Kahit ako, pag may kasalanan ako kahit konti, pinapagalitan niya ako. Sinasaktan niya ako. Kahit yung mga magkakapatid. Si Ate Luna, kaya nakapag-asawa ng maaga yun dahil gusto niya makatakas sa anino ng kanyang ama. Paaga rin siya naiwanan ng kanyang asawa. Ayun, bumalik siya sa bahay at doon din namatay ang kanyang anak.
Kaya pala. Kaya pala naging ganun siya. Ano, parang loka-loka? Pero galit pa rin ako sa kanya. Dahil pilit sa naghahanap ng kapalit ng kanyang asawa. Halos lahat ng lalaki sinusubukan niya. Pati boyfriend ko. Bakit may nangyari sa kanila? Muntik na. Pero mabait lang talaga ako. Kaya napagtiisan ko lahat yun. Bakit? Gusto mo ba sa babaeng mabait? Siyempre. Yung kasing bait ko? Oo naman. Talaga? Oo. Hi. Hi. Sorry kung nagulat kita. Walang tao kasi sa gate, kaya pumasok na lang ako. Si Don. Are you alright? Yeah. Ang dami kong vitamins, no? Ano kasi meron akong problema sa kidney. Yeah. Eh kung gusto mo, wag na lang muna tayo lumabas. Samahan na lang kita dito habang walang ibang tao. Are you sure you're okay? Yeah. Sigurado ka? Okay lang sa'yo kahit hindi naman siya? Yeah. Gusto ko lang naman kasama kita. Kahit hindi na tayo mamasyal. Sigurado ka? Okay lang sa'yo kahit hindi tayo mamasyal? Gusto ko lang naman kasama kita. Kahit hindi na tayo mamasyal. Alam mo, Miguel, siguro kailangan natin pag-usapan tungkol sa mga bagay. Siguro lang. Hindi mo ba napapansin? Lagi tayo pinagkakataong mama na mag-asama. Kasi ang gusto niya, mahulog yung loob natin sa isa't isa. What's wrong with that? Ayaw mo ba sa akin? Hindi ko naman sinabi yun eh. It's just that, ayoko muna magkagusto sa kahit yung lalaki. Why not? Wala. Marami pa kasi kung balak sa buhay ko, marami pa akong gustong gawin. Eh, hindi naman ako possessive eh. Kung ano mga pangarap mo sa buhay, bahala ka. Pero kung gusto natin ng isa't isa, bakit mo pipigilan? Hindi, isa pa diba? Nagbabakasyon ka lang naman dito, sooner or later, yun din. Eh, pwede namang hindi na umalis, diba? Hindi. Pwede, magkikita na lang tayo. Isa pa, inaanak ka naman eh. Hindi mo ba ako gusto? Nahirapan ako pagtapos sa bahay. Pero gumawa ko ng parang para magkasama lang tayo. Sa mga pala gusto pumunta? Kahit saan? Sandali, bakit tahimik ka? Anong iniisip mo? Ba't ganun? Kung sino pang taong gusto mo, siya ang maayos sa'yo. Ganyan talaga ang buhay. Kaya dapat, lahat na may gusto sa'yo ay pagbigyan mo. Para pag nagkagusto ka, ay mapagbigyan ka rin.
lang ang dalawang mata ko, hinalikan mo siya. Walang ibig sabihin yon. Walang ibig sabihin? Eh, ang lagkit-lagkit ang pagkakatingin mo sa kanya. Lulukoy mo pa ako, nagtaan din ako sa ganyan. Sinabi ko na sa'yo, gusto ko lang makaganti. Hindi mo ba ako maintindihan? Eh, kaya ko man gaganti. Eh, pare-pareho na silang sira ah. Lulukoy mo pa ako. Nakita kita kung paano mo hinalikan si Miguel. Kung paano mo si titigan. Nag-iilusyon ka din ano, na magkaagusto siya sa'yo. Kahit alam mong lulukoyin lang kay Lati Miguel. Hindi man luloko si Miguel. Hindi niya kasalanan nakitin siya ng mga pisang katuksohin. Pinagduduldulan lang nila yung mga sarili na kay Miguel eh. Pinagtatanggol mo siya ngayon. Saan kayo tumuloy sa pamamasyal nyo? At parang napaka bait ni Miguel sa mata mo ha? Doon ba sa pinupuntahan natin? O doon sa pinupuntahan namin ng dati Ma'am Luna? Sinabi ko na may nangyari sa inyo na Ate Luna. Ang tagal mo kung niloko sa mga bagay na yun. Patas lang tayo. Niloko mo din ako ngayon ah. Kaya kung nagsumbong ka man kay Ma'am Sita tungkol sa amin ni Ma'am Luna, ako naman ngayon ang magsusumbong. Umanda kayong lahat kapag nalaman ni Ma'am Sita to. Pneumonia daw ang sakit niya. Pero bukas, makakalabas na siya. Baka kailangan pang magpahinga sa ospital ng kapatid mo. Ma, may... Kaya nga unti-unting nanghihina ang kanyang katawan eh. Naaawa nga ako sa kanya. Miguel, may gusto ka ba sa kanya? Sana kahit nalaman kung hindi mo ko mahal. Pero sana hayaan mo akong padama sa'yo kung ano nararamdaman ko. Naman kita pipiliin ko kung ano dapat mong maramdaman. Ang mahalaga sa akin ay hayagan mo akong mahal kita.
Kailangan sabihin mo kay Miguel ang totoo. Dapat malaman niya kung ano sakit mo. Ate, hindi ko na naman siguro kailangan sabihin sa kanya. Hindi ko naman siya makahawahan eh. Wala namang mangyayari sa amin eh. Mahal ka niya. Hindi mo man lang ipaalam sa kanya na hindi na magtatagal ang relasyon niyo dahil iiwan mo na siya. How can you say that right to my face? Parang mo na rin sinabing wala akong karapatan lumigaya kahit sandali lang. Gusto kitang lumigaya. Pero gusto ko rin maging totoo sa mga taong nagmamahal sa'yo. Huwag mong itago ang sakit mo. Alam ko naman kung anong gusto mong mangyari eh. Gusto mo sabihin ko kay Miguel na totoo. Gusto mo sabihin ko sa kanya na may AIDS ako para tuluyan mo na siyang maangkin. Ate, alam ko kung ano nangyayari sa inyong dalawa. Huwag mo akong pagbintangan. Oo, may nangyari sa amin. Sasabihin ko sa'yo na gusto kong isama ako ni Miguel sa pag-alis niya dito dahil sawang-sawa na ako sa pamilyang ito. At gusto kong mapalayo kay Mama. At ayokong makita kang unting-unting sinisira ng sakit mo. Napadaan ka. Actually, palis na sana ako. Kailangan natin mag-usap sandali. Tungkol saan? Gusto ko magkaanak. Tulungan mo ko. Good evening. Kahit isa lang. Kahit isang anak lang. Bigyan mo na ako. Luna. Mahal ko ang kapatid mong si Liw. Hindi ko siya magagawing lokohin. Hindi naman siya nilokohin. Hindi naman kailangan malaman ni Miguel eh. Wala ka na magiging obligasyon sa magiging anak. Hindi mo naman kung kailangan mahalin eh. Miguel. Miguel, mo ako. Luna! Luna! Luna, hindi pwede! Minsan nagloko ako, pero hindi na pwede ngayon. Ma? Malakas kasi yung tulo sa gripo ni Miguel. Akala ko sira eh. Ako lang ako ng maintenance. Luna! Luna! Pinatuloy kita dito, Miguel. Tinlato kitang parang hindi iba sa akin. Pero ganyang klase ka palang tao. Nantitigil ako sa'yo. Naiintindihan kita kung bakit nagawa mo mga bagay na hindi. Dahil nararamdaman ko ngayon
kung ano ang naramdaman mo noon. Mabait siguro. Napakabait ng kapatid mo. Isang pagkakamali lang niya. Napakasakit para sa akin. Mama? Mama? Sige. Gusto ko sanang humingi ng tawad kay Tita Sita. Kung sa lahat ng nangyari. Maniwala sana kayo, walang nangyari sa amin dito. Hindi yun ang pinunta ko dito, Miguel. Tungkol kay Leo. Tungkol sa kalagayan niya. Alam ko kung anong sakit ni Leo. Alam ko sandali lang itatagal niya. Pero sa kapila ng lahat mahal na mahal ko pa rin siya. Bago ako umalis, gusto ko maayos ang problema ito. Patawarin mo ako kung naisip kong gamitin kita dahil gustong-gusto kong makaalis dito. Kung tutuusin mayaman naman kami talaga Kayang-kaya kong pumunta sa Amerika. Pero hindi ko magagawa yun ng nag-iisa lang. Kaya naisip ko, kailangan ko ng kasama. At bigla kang dumating sa buhay ko. Sa buhay namin. Miguel, I'm sorry for all the trouble. Sorry too. Pinapangako ko. Ano mo na mangyari kay Leo? Pagbalik ko sa Amerika, isasama. Dahil gusto kita.
Patawarin mo ako. Itinago ko to sa'yo. Sana maintindihan mo. Sana maunawaan mo ang mga kapatid ko. Mahal na mahal kita, Miguel. Mahal na mahal. Iingat ka na. Oo, ma. Susunod ka palagi. Susunod ko lagi. Hindi kayo kakalimutan. Well, Si tita. happy trip and please take care of your daughter. Hindi tayo. Bye. Ingat ka. Ma, okay. I love you. Sorry, Mommy, for everything. Sorry, Mom. It's okay.